Dito ako sa sa Lapu-Lapu, Visayas. Bisaya po. Okay Pero lang po. taga Cagayan de Oro po ako. Ah, Dito lang ako kumusta na po yung ano? Kumusta na po yung pamumuhay natin diyan? Okay lang. Kumusta na po? Ano po? Ano po pangalan nyo? Julieta. Julieta. Po. Ano po? May single mom po kayo or ano? Byuda o ano po? Single mom po kayo? Byuda. Byuda. Di okay po. Terno. Byudo rin po ako. Match. Naghanap ng kasama. Sana po. Ilan taon na po kayo? 58. Ba, eksakto. Magkasingidad po tayo. 1960 po kayo, no? Ano? 1966 po kayo. Opo. Okay po. Ako rin ganun. Edad ko rin, 1966 din po. Okay. May mga anak po ba kayo? Kumusta na po yung mga ilang pong anak nyo? Dami. Pero nag-aasawa na, 2 na lang ang hindi pa nag-aasawa. Yung isa, yung bunso ko, nag-aaral pa. Ganun po. Opo. Kayo naman po magtanong. May anak ba kayo? Meron po, 2. Isang lalaki, isang babae. Mga malalaki na ba? May mga asawa na po. May apo na rin ako, 5. Okay. May mga apo na po ako. Dami na. Ako rin po, 5 na po yung apo ko. Sa babae ko po, 2. Sa lalaki po, 3. Mabuti naman. Opo. Ako Saan na, kagaya dito po. Pa? Saan ka ngayon? Nasa Saudi po. Malayo pala. Ay, hindi po. Wala pong malayo sa pag may ginustuhan. Walang malayo, walang malapit. Ganun lang po yun. Pag gusto nang umuwi, umuwi ka agad. Ano pong pinag-abalaan niyo po ngayon? Nagtatrabaho, isip ka sa bahay. Okay po. Ayos naman po pala eh. Okay lang po yan. Basta marangal yung trabaho. Oo. Opo. Ano pa po yung magandang... Pa? Matagal ka na ba dyan? Medyo katagalan na rin po. Tagal na rin po. Mag-umpisa po nung nag-abroad ako since 90 pa po. Matagal na din. Pero na-byudo po ako, 2 years na po. Ako na-byuda almost 11 years. Matagal na po pala eh. Oo. Kasi focus lang ako sa pamilya ko, yung mga anak ko. Hindi po kayo nagka-boyfriend, ma'am? Naka-boyfriend dati. Pero wala na ngayon. Kala ko naka-focus. Hindi matino. Ilan po naging boyfriend nyo, ma'am? Dati, 2. Pero ngayon wala na kasi manluloko. Kala ko naka-focus ka sa mga anak mo, ma'am. Naka-2 pala. Okay. Manluloko. Para yung manluloko, 2. Gusto, DJ. Yung gusto ko, yung gusto. Gusto ko yung tao.
Gusto niyo po yung tao talaga, yung magiging, yung po talagang tao, yung tao talaga. Yung hindi po nagloloko, ganon. Ipaasa lang, ipaasa sa wala. Pasa sa wala po, ganon. Opo. Kailan po magtanong para malaman yung side ko. Ikaw muna magtanong. Ikaw, sir, wala. Magtanong pa. Sir DJ, ano pa po yung tatanong ko sa kanya? Kasi natanong ko na po yung mga iba. Ikaw po magtanong, ma'am, kay sir. Tanungin niyo po kung kasal po ba siya dati para at least pwede kayo magpakasal ngayon para ma-experience nyo naman. Okay lang po kasi pares kami biyudo. Oo. Ah? Hindi, ibig ko sabihin, kung nakaranas ka na po ba pinakasalan mo po yung dati, sir, yung asawa mo? Yung asawa po, kasal po kami noon. Talagang legit po kami kasal doon. Ikaw, ma'am, doon sa asawa niyo po dati, kasal po kayo? Opo. Okay. Pero namatay na siya. Oh, mas bongga daw yung pangalawang kasal pag ganun Opo. Oh. Anong hinahanap mo dito sa... Ang hinahanap po dyan sa kay DJ po, yung magandang loob, malalahanin. At saka, ako po, wala pa akong experience sa mga kasi bagong byudo po pa lang ako, 2 taon Kaya hindi pa ako nakaka-experience ng mga nagliligaw. Sa ngayon lang po. Ganun ba? Kayo po kasi, sabi nyo, nakadalawa na kayo. Kaya, ewan ko po sa pangatlo. Lami tayo. Sir DJ, di ba? Ba't po pala namatay si misis mo, sir? Anong kinamatay? Sakit sir sa diabetes. Marami pong yung niya. Komplikasyon sa niya sa katawan. Puso, kidney, lahat po. Kaya po okay lang po, at least nawala yung misis ko. Medyo nakano naman po sa akin. Hindi ko po siya pinabayaan hanggang sa nakano. Hindi ko binabayaan yung pamilya ko. Namatay po siya, nandito ako. Pero umuwi po ako nung time na namatay siya. Yun lang po nasabi ko. Yung istorya ng misis ko. Kaya ito, siyempre po, medyo 2 years na po, medyo nakaka-recover ng konti, nakaka-move on na. Kaya, yung mga sabi niya, bakit di mo i-try? Sabi ni yung panganay ko, subukan mo kay DJ. Kasi yung panganay ko, kasama po siya rito, Sir DJ. Saudi. Kasama po yung anak ko rito, yung lalaki. Nandito po siya. Kaya sabi niya, i-try mo. Sabi niya, baka sakali, sabi niya, makahanap ka. Sige, kayo gagawa. Kayong dumiskarte, wala naman ako alam sa cellphone. I-try nyo kay Sir DJ. Tinry niya nga, ito nga, kahapon nga. Kaya sabi ko, first time, wala akong alam, wala akong sabit. Kaya, nandito ako sa inyo. Pareho tayo, naghanap ng, nakasali dito sa kay DJ kasi naghanap ako ng matino. Kasi yung boyfriend ko noon, may anak na hindi pa nag-aasawa at may kapatid. Hindi sila payag na mag-boyfriend yung ama nila. Lalaki, mag-boyfriend. O mag-girlfriend. Girlfriend. Yung ama nila. Hindi nila gusto. Ayaw nila sa'yo, in short, gano'n. Oo. Kasi hindi sila gusto yung ama nila na mag-aasawa ulit. Buti pumayag po ngayon. Hindi, binablock ko na siya kasi wala akong magawa. Hindi, yung mga anak niyo po, kagaya niyan, sumali kayo po dyan kay Sir DJ. Baka may magalit po sa mga anak niyo, gano'n. Yung mga anak ko? Anak ko? Hindi, mga mababait sila. Sinabi ko na sa kanila.
sabi pa nila, ikaw ang kuan sa sarili mo kasi mo support lang kami sa iyo. Hindi kami kuan. Payag naman yung mga anak. Kasi mga malalaki na sila. Ganun po ba? Oo. O kailan bang uwi mo dito sa Pinas? Ang uwi ko po, kasi wala pa po akong plano pero yearly po ako rito. Pwede po akong umuwi sa Abril. Dahil 1 year na po ako sa Abril, pwede po akong umuwi. Kaso lang po, marami pa po yung plano sa mga apo ko, sa mga anak ko. Ayan. Wala naman po akong uwian doon sa Pampanga kasi una na, yung nakatira po doon, yung manugang ko lang. Pwede po naiya po kung umuwi doon kasi pag umuwi ako sa Pampanga, siyempre titira kayo sa isang bubong, nandun yung manugang ko. Wala naman makakasama. Kaya sabi ko sa anak ko, mauna ka nang umuwi at doon ako uwi. Oo. Mahirap po kasi yun. Meron na po na akong umuwi yan sa mga kapatid ko. Kaso lang po, siyempre, marami pa tayong obligasyon. Meron pa akong obligasyon sa mga puko. Sa mga puko lang ha, hindi po sa yung anak ko kasi okay lang po yung anak ko eh. Mga puko ang inaano ko ngayon. Suportahan. Wala naman po akong single po ako. Wala naman talaga ako. Okay lang po. Okay lang po yung pamumuhay ko. Wala pong magiging problema. Yun lang po. Ganun ba? Kaya siguro pwede rin po ako umuwi. Pag may time po makakauwi rin po ako. Sakali po. Malay nyo. Sa Cebu po kayo ngayon, ma'am? Oo, nandito sa Lapu-Lapu. Pero ngayong April, umuwi ako sa Cagayan de Oro kasi mag-graduate na yung bunso kong nag-aaral. So, balik naman ako. 1 week lang ako doon. Ganun po. Ano pa po yung pwede natin pag-usapan? Pag-usapan natin po yung pamumuhay natin, kung anong pinag-aalahan nyo dyan. Mayroon pa po kayong business or ano po, kung mas maganda po masabi natin kay Sir DJ kung ano yung magandang pamumuhay. Ganun po. Ako, nandito lang po ako. Anytime po, pwede po. Kasi nandito po yung anak buhay ko, dito po sa abroad. Kaya, ako, hanggang nandito po yung kumpanya ko, nandito pa rin ako. Medyo katagalan na rin po ako rito. 21 years na po ako rito. Itong huli kong kumpanya. Matagal na. Marami rin, nakagagibang bansa rin po ako. Nakapunta rin po ako sa Malaysia. 4 years po ako. Yan lang po. Sa ngayon po, ito, okay lang ang pamumuhay natin. Maganda yung pangangatawan. Sawa naman ng Diyos, hindi tayo pinapabayaan. Yun lang po ang hinihingi ko sa taas. Nung huwag magkasakit, mga puko, mga pamilya ko, yun lang po. Kay DJ, na napapanood ko yung mga niya, kaya napasali ako rito. Lahat, magaganda yung ni Sir DJ. Kaya na-try ko nga. Oo. Ako, first time ko pa lang dito. Ako rin po, first time po, kaya medyo, alam nyo na, pag first time, kinakabahan. Oo nga. Yun lang po. At wala na ako pong may ibang masabi kay Sir DJ, kundi salamat. Salamat, Sir DJ. Kayo po, kumusta na ito yung mga anak nyo? Kung ano pong pinag-aabala ng mga anak nyo? Kung ilan na mga anak? Yung mga anak kong nag-asawa na, may mga trabaho na. Yung bunso kong lalaki, may trabaho na din. Yung bunso kong babae, yun ang nag-aaral ngayon. Okay po. Maganda po yun. At least meron po silang darating na araw. Isa na lang yung nag-aaral, ma'am? Isa na lang.
Yung bunso ko. Mag-graduate na siya karong April. So, ngayong April, uwi ako na Cagayan de Oro kasi taga Cagayan de Oro po ako. Pwede ka na pala talaga mag-asawa. Ano po, DJ? Pwede ka na po talaga pala mag-asawa. Wala ka nang iniisip. Pareho kayo ni sir. Oo. Oo. Business na lang kayo. Pag umuwi ka na dito sa Pilipinas, sir. Alam, Pampanga po kayo, no? Pampanga. Kaso po, sir, wala na po problema kahit malayo. Basta pag umibig, wala po pinipili yung ibig. Ibig ko sabihin, magnegosyo po kayo. Pag sakali, saan na lang kayo magdinegosyo, sir? Sa Pampanga na lang. Kasi po dati po kung may business doon nagsara lang po ako. Ang trabaho po talaga sa aluminum. Mga sa Pilipinas po, ang trabaho po diyan aluminum po talaga, yung mga bintana, yung mga aluminum bintana, yung mga ganun po. Kaso lang po, na-try ko yun dito sa abroad na medyo umina pong konti. Na-try po rito sa abroad, kaya nakapunta po ko rito. Pero pwede po mag-business sa Pilipinas, bakit hindi? Pwede naman po. Nasa pag-usapan yung Sir DJ. Kung gugustuhin lang ni ma'am. Ang gusto ko, kung may pira lang, yung magkarinderya, yun, gusto ko. Ano po, wala po kayo sariling tahanan o tirahan, ganun po? Doon sa Bukid nun sa amin. Pero pagkamatay sa asawa ko, saan talaga yung residence nyo? Saan po yung residence nyo talaga? Nung namimirmi po kayo, saan? Bukid nun. Manolo Fortits, Bukid nun. Pero pagkamatay na sa asawa ko, doon na kami sa Cagayan de Oro. May sariling tirahan po kayo ron? O ano? Ngayon, ako wala kasi nagtatrabaho ako isip kasambahay. Pero nandoon kaming tahanan doon sa Manolo Fortits, Bukid nun. Okay po. Maganda po yun. Kala ko po kasi yung kala ko may sarili po kayong tahanan na sariling bahay na yung sarili nyo po. Kagaya ko po, sarili kong bahay. Yung sarili po talaga yung nung nagsama kami ng misis ko. Tinatayo ko siya ng bahay. Yun po, yung ibig sabihin, hindi po ako nag-ano kasi po, parang ano po kayo pag ginusto nyo pupunta kayo sa anak nyo, doon lang sa kabila, pupunta kayo sa Mindoro. Ano ba yan? Sa De Oro po? Cagayan de Oro. Tapos Lady Tratar. Kung nakasama po kayo, kung halimbawa lang po, ibig nyo sabihin, pag pinunta pupunta naman. Medyo malayo po. Para magulo Oo, malayo. Ganun po ba? Malayo ang... Okay lang. Pero sa edad nyo po yan, nakikikasambahay pa po kayo. Ano? Sa edad nyo po yan, nakikisama po kayo ng kasambahay. Oo, kasi may anak pa akong nag-aral. Yung mga anak ninyo, hindi po suportado sa mga kapatid niya, ganun. Halimbawa, kayo, may edad na kayo. Kailangan po sa edad nyo ng 58 na yan. Oo. Wala problema, lalaki po ako kayo po, may edad rin na po kayo, kailangan na talagang ibig sabihin, mag-relax po. Mag-beauty rest, no? Oo, pero hindi ako mag-relax kasi sanay akong magtrabaho. Ganun po ba? Oo. Okay. Yun lang po sa akin, paalala lang po. Huwag niyo po ikagagalit. Paalala lang po sa akin. Kasi po, kailangan po, kagaya niyan, may ilaran na kayo. Yung mga anak niyo, ilan pong anak niyo? Ilan pong anak niyo? Dami. Marami po. Ilan po yung sa marami? 8. Yung pong 8 na yun,
ni isa po sa kanila, walang tumulong sa kapatid niya, yung nag-aaral na bunso. Mayroon naman. Eh, yun naman po pala eh. Eh di, kaya nyo na po palang mag-relax. Magsama kayo sa mga anak nyo. Kasi kaya ko ng buhay ng mga anak nyo kung tutuusin lang eh. Oo, pwede naman. Oo nga po. Kaya mag-relax na po kayo. Kasi, ay dahil, malapit na po tayo mag-senior. Ako, okay lang po lalaki ako, kaya ko pa po yung, kasi alam mo na, mga lalaki, mataas po ano yan yung, ano nila, yung prestisya, ganon. Hindi po gagaya ng babae. Kasi yung babae, pag na-ago dyan, madali nang humihingal. Yung pagtatrabaho, ganyan. Lalaki, pareho lang yun. Gano'n po ba? Ay, hindi ko alam yan. Ay, kasi po, nakita ko na po kasi sa asawa ko. Kaya, yun lang po, yun na nasabi. Depende siguro sa babae na may sakit. May diabetes kasi yun siguro. No? Hingalin talaga yun. Pero ikaw, ma'am, hindi pa ako kayo hinihingal, ma'am, ha? Nakawalong anak yan, sir. Pero hindi pa hinihingal. Kaya nga sinasabi ko, Sir DJ, baka humihingal na dahil sa trabaho, baka biglang mapagod ba? Siyempre, lala mo na yung kahit ginagawa ka, yung konting pahinga mo lang, minsan humihingal ka, di ba? Oh? Pero baka, sir, pag magkatuluyan kayo ni ma'am, baka ikaw pang hingalin sa kanya. Ay, hindi ko alam yun, Sir DJ. Hindi ko alam yun. Kasi, Di po ano. Okay lang po, wala nang problema. Di mo pa nasubukan eh. Pag sakali kung kayo ng dalawa. Hindi naman dito sa trabaho. Kasi yung amo ko, isa lang. Pareho kami. Byuda. Isa lang. Magaan lang, parang sa bahay ka lang pala talaga, ma'am, no? Oo. Yung maliit lang bahay. Ay, isa lang yung amo mo, yun lang yung naruga mo. Oo, isa lang. Parang yung kami, byuda. Kaya easy lang pala. Kunti lang ang trabaho, hindi. May sakit? Alagain na siya, ma'am? May sakit? Hindi naman. Kumbaga, nagluluto ka lang, naglalaba-laba, ganun, linis. Oo, linis, dilig ng mga halaman. Parang nasa bahay mo rin, ma'am, pala. Tapos wala na. Pero bilib ako kay Ma'am Sir DJ. Bakit ka mo, Sir DJ? Hindi pumuputi ng buhok. Oo nga, no? may kulay, ma'am. Sa akin, tignan mo, Sir DJ, oh. Sir DJ, oh, tignan mo. Yung walang ano sa tignan mo, oh. Walang liyap sa katawan, tignan mo. Pinapabayaan na, oh. Puting buhok. Okay lang ba, Sir DJ, pakitang ganyan? Oo naman. Pero okay pa rin. Kahit pa paano, Sir DJ, nakakapagtrabaho pa rin. Yan lang yung kagandahan dyan sa Saudi, no? Kahit na senior na nga iba, minsan, yun na nga, nagtatrabaho pa rin. Opo, Sir DJ, ganyan. Dito po, minsan, may 70. Nakikita nyo talaga yung mga, na matatanda. Basta gustuhin pa ng kumpanya, no? Bakit ka mo? Kaya nandito yung matatanda, yung mga ibad na senior na. Mahirap ang buhay sa atin yung sinasabi nila. Dito sa Pinas. Tinitis nila dito kung meron dito. Kaya ako, hanggang ngayon, nandito pa rin ako, Sir DJ. Kaya nagtitiis para sa mga po. Kaysa naman dito sa Pilipinas, hirap din, no? Oo, sir. Pwede naman akong mag-stay na ron kaso lang, medyo inaanap pa rin dito kasi okay naman yung kumpanya ko. Na wala namang problema. Kahit paano nagpapasahod ng buwan-buwan. Kahit tinitis yung mga angal nila, yung girgir, yung tinatawag ng girgir na yung mabunganga pa.
masermon sila. Pero okay lang, kahit masermon sila, initis pa rin yung alang-alang sa pamilya. Ganun lang yun. Kayo po ma'am, bakit tahimik kayo? Ako lang parati magsalita naman po kayo. Ano po ulit pangalan mo? Ako po si Renz. Renato. Renz Gabiola. Renato po yung full name ko. Oo. Saan po kayo sa Pampanga, sir? Sa may Florida po. Peña Florida, no? Hindi naman po masyadong ron. Okay lang naman panganak buhay doon kasi hindi po mataas po medyo konti yung Florida dahil hindi po bahayahin po ron. Hindi po nababaha. Hindi kagaya ng mga ibang lugar ng Pampanga. Kita nyo, lubog. Lubog, no? Pero po din hindi po. Okay lang po. Sawa ng Diyos nakakaano po. Maganda doon. Maganda yung lugar ninyo eh. Maganda po yung lugar namin puro sa Florida. Pero bandang pong Bisaya, hindi pa po ako nakapunta dyan. Aparting North lang po ako nakapunta. Cebu, maganda rin sa lugar ni ma'am ngayon. Pag may time, pag umuwi ka sir, diretsuhan mo na sa Cebu. Nakaano lang ako nung nag-stopover lang po ako sa Cebu, sa Mactan. Airport. Kailangan lang po. Yung airport doon. Isang beses lang po yun. Dahil wala po tayong kaibigan sa mga ganyan, hindi tayo po nakakapasya. Malapit lang dito sa amin ang Mactan Airport. Malay nyo po, makapasyal dyan. Oo nga. Na Sir DJ. Tama. Kung walang abala sa mga anak niya, no, Sir DJ. Kung walang naging problema, no? Wala nang problema mga anak ko. Oo. Wala naman na ba't kayong asikasuhin ma'am, papaaralin pa pag sakali, di ba? Patapos na. Naintindihan nila yun Sarili ko naman ang aalagaan ko. Sarili ko naman ang aasikasuhin ko. Oo. Dapat lang po. Kasi may edad na po tayo, kailangan po yun. Yun ang pinaka-importante. Kailangan kikiligin din kamo. Kailangan ko rin makikiligin mga anak. Sige, basta connected na po kayo sa isa't isa. Maraming salamat sa inyo. Thank you po, Tuloy-tuloy Sir po DJ. yan. Maraming salamat sa binigay mong sa amin ngayon. Thank you Sige. po, Sir DJ. Yung smile ni girl ba?